Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ang problema, yung mga ginagawa na yan ni Sara, naghihinanakit ang mga DDS dyan. Ha? Naghihinanakit ang mga DDS sa ginagawa niya na yan. Kasi ang gusto ng mga DDS, dapat si Sara maging aktibo. Kumbaga, wag siyang didistansya. Parang lumalabas, dumidistansya siya sa kanila eh. Dumidistansya siya sa Malita Boys. Dumidistansya siya kila Marcoleta at kila Alan Cayetano. Ha? Parang ayaw madawit ni Sara sa mga issue nila. Ang gusto ng mga Duterte supporters, laban. Ang gusto ng mga Duterte supporters, halimbawa, nagrarally sila dun sa may Senado, dapat sana nandun din si Sara. Manawagan na sa mga supporters nila na mag-rally na para kila Cayetano, para kila Marcoleta. Dapat yung mga presko ni Mike Defensor at Maligod para doon sa Malita Boys, dapat si Sara, makita mo, suportado sila. Kaya lang, naghihinanakit yung mga DDS kasi hindi daw nila maramdaman ang kanilang leader eh. May presscon kasi, nag-presscon yung grupo nila Eric Celes, nila Jing Paras, ni Atty. Manuelito Luna. Napanood ko yung presscon nila, panoorin nyo. Sabi nila, nananawagan kami kay VP Sara, pamunuan mo na kami. Kailangan ka namin na makita sa laban namin to. Yun yung problema nila mga kabunyog. Si Sara, dumidistansya sa kanila. Ito namang mga DDS, ang gusto nila, dapat nandun ang kanilang leader, hindi yung iniiwan sila. Kumbaga, ang gusto nila, si Sara, pamunuan na sila kasi parang lahat na sila kinakasuhan o lahat na daw sila may mga kaso, kaliwat kanan. Hindi na daw dito pwede yung hindi palaban. Kaya lang, si Sara nga, iba naman yung imahe na gustong i-project ngayon. Ang gusto ni Sarang i-project, mabait siya, bago yung kanyang aura ngayon, hindi siya palaban, hindi siya marahas. Hindi kumbinsido yung mga DDS sa ganyan eh. Ang gusto nila Celes, ang gusto nila Mike Defensor, ang gusto nila Manuelito Luna, Jing Paras, labanan na talaga ang administrasyong Marcos. Kaya lang, hindi daw nila makita si VP Sara nila. Bakit daw parang dumidistansya sa kanila na hindi nila makita yung pagsuporta, pangunguna sa laban. Kaya daw hindi sumasama ang mga supporters ng DDS, hati-hati na daw sila eh. Sabi ng mga DDS, marami ng parallel groups kung ano-ano na. Dapat mayroong mag-aano sa kanila. Mayroon daw dapat mamumuno sa kanila. At ang kinikilala daw nilang dapat mamuno, si Sara. Kaya lang, yun na nga, baliktad naman ang ginagawa ni Sara eh. So, naghihinanakit sila kay Sara. Naghihinanakit sila ngayon. Anyway, bahala sila. Ini-explain ko lang kung anong nangyayari mga kabunyog sa kampo ng mga Duterte ngayon. Kaya kanya-kanya silang kanya-kanya silang diskarte. May diskarte yung grupo nila Jing Paras, may diskarte yung grupo nila Mike Defensor, may diskarte rin sila Sara. Ano yan? Kumbaga makikita mo si Sara sa iba yung approach ng laban ngayon. Hindi naman kumbinsido yung mga DDS diyan. Kasi ang mga DDS, ang gusto nila, laban na talaga. Kaya nga mga nag-iiyakan na sila doon sa Senado eh. Kung ano-ano ng pakulo ang ginawa nila doon. Kaya lang, wala namang nakukuhang suporta ng tao. Bakit walang nakukuhang suporta ng tao? Kung tingin kasi nila, wala kasi si Sara eh. Pero kung nandun daw si Sara, kasama nila, pinapamunuan sila, dadami daw ang tao. Kasi galit na daw ang tao eh. Gusto na raw ng taong patalsikin si PBBM. Gusto na raw nilang ilukluk si Sara. Yan yung mga kabunyog.
Ay kaya lang, yun na nga, sa halip na makita nila si Sara na nandun sa kanila, dumidistansya. Yung Malita Boys, dumidistansya si Sara doon. Kila Cayetano at Marcoleta na laban sa Senado, dumidistansya si Sara doon. Ah, oh, parang pinanghihinaan ngayon yung mga DDS. Hindi ganyan yung gusto nilang laban. Ang gusto nilang laban, laban talaga. At ang leader nila, si Sara, gusto nila nandun, kasama nila. Hindi yung dumidistansya sa kanila. Ha? Oh, yan mga kabunyog, mga kababayan. Siyempre, si Sara din kasi ang iniisip din, mayroon din akong sariling problema eh. Yung impeachment na yan, kailangan kong labanan yan. Bahala na muna kayo sa laban ninyo. Ha? Bahala na muna kayo sa laban ninyo. May laban din daw siya eh. Oh, pero hindi ganun ang gusto ng mga supporters ni Sara. Gusto nila sama-sama na sila. Kung sa ano, itudo na nila yung persa nila. Itudo na. Kasi grabe na daw itong si Bangag. Oh, ang tawag nila sa administrasyon ni PBBM, Bangag. Wakasan na daw ang Bangag administration. Grabe na. Oh, yun ang kanilang mga panawagan. Kaya lang, syempre si Sara, may sariling laban na kinakaharap, yung impeachment. Oh. So, ang tingin nila, dapat hindi humuhupa yung laban. Si Sara Duterte dapat nandun, nangunguna sa kanila. Dapat yung palaban na Sara, makita nila. Yun, nagkaano yan eh, magkakaiba ang kanilang strategy ngayon. Hindi sila nagkakasundo. Anyway, bahala sila kung paano nila i-resolve yan. Actually, kahit sila Mike Defensor, may problema ngayon. Iniwan din sila nila Cayetano. Di ba? Sabi ni Congressman Benny Abante, kiramdam nung Malita Boys, iniwan sila nila Cayetano at Marcoleta eh. Pinasubo lang sila. Akala nila mag-Blue Ribbon Committee hearing. Tapos hindi man lang dumaan doon kahit saglit. Sila Cayetano at sila Marcoleta. Kaya sa madaling sabi mga kabunyog, gulo ngayon ang kampo ng Duterte. Hindi nila malaman kung ano yung kanilang diskarte, anong ano. Kanya-kanya. Kanya-kanya. Ano rin, may mga panahon nagtitirahan din sila. Nagtitirahan. Yung grupo ni Bongo, tinitira yung grupo ni Vic Rodriguez. Yung grupo rin ni Vic Rodriguez, tinitira yung grupo ni Bongo. Anyway, bahala sila. Wala kasing nakukuhang suporta ng mga tao eh. Kahit yung sa military, hindi nila makuha ang suporta. So, ang sinisisi nila Eric Celes, nila Jing Paras, si Sara. Kasi kung si Sara daw ang mamumuno, makukuha yan suporta ng tao. Si Sara, iba naman eh. Lalo na ngayon. Parang pakiramdam siguro ni Sara, sumama ako sa inyo. Ang dami kong problema, ang dami kong kasong kinaharap. Ay di ba yung pagbabanta niya na mayroon na daw siyang kinuhang papatay sa Pangulo, sa First Lady? Kailan niya nasabi yan? Doon sa meeting ng mga supporters niya. Pag doon kasi sa mga supporters niya, nagpapadala siya doon, napapasubo siya eh. Napapasubo siya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.